Salamat po Diyos sapagkat kami po ay malakas, Panginoon, sa oras na ito. Malinaw po ang aming pag-iisip, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Sapagkat alam po namin na sa araw na ito, patuloy ang pagkilos na yung sa Espiritu sa aming nalakitaan. Kami naman, sabay-sabay po yung banal sa Espiritu. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang umaming ito, Panginoon. Hindi po ang aking kalooban, kundi ang kalooban po ang mangyari pagganap sa umaming ito. At naniniwala kami, Panginoon, na may mga salita ay patuloy na kikilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang oras na ito ay itinalaga mo, Panginoon, sa lugar na ito upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa pagkakiling sampa ay yung mga salita ay patuloy na magbibigay sa amin ng lakas at pag-asa, Panginoon Diyos. Patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon Diyos, ng tatag, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Kaya amin naman, patuloy na ang kalooban mo po ang mangyari, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Wala yung mic natin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Una po sa lahat, ako po ay salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, talagang sa panahon ngayon, siguro po sa pagbabago ng klima ng panahon, talaga po marami po mga nagkaroon ng sakit karamdaman, marami po, sabi nga po, marami po nagkalagnat, may mga sipuro po. Talaga po, nagpapasalamat po sa Panginoon kasi po yung apo ko, hindi nga po siguro makakasama ngayon yung mag-ina. Kasi po, yung ari po ay halos 1,000 na po nilalagnat. Pinapacheck up naman po namin siya, pinadala namin po sa kanyang pedya. Ilang beses na po siya nakuha ng dugo, wala naman po makita, platelet naman po, mataas naman po yung platelet niya. Hanggang sa kahapon po galing kami ng hospital sa iya. Pero pray po, Panginoon, gusto ko na po i-confine ng doktor kasi nga po ay halos 1,000 na nga rin po siya nilalagnat at hanggang kagabi nga po, taas pa rin ang lagnat niya. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil siya po nagbibigay ng kalakasan, siya po yung patuloy na nag-iingat sa kanya. Alam ko po na patuloy na ang Diyos po yung patuloy na magpapagaling sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi po siya na-confine kahapon. Pero sabi nga po, ang Diyos po talaga mabuti sa lahat kahit na po ano po yung pangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. Pray po, Panginoon, sino po ang nagsasabi na mahirap ang buhay? Mahirap naman talaga, di ba? Mahirap talaga ang buhay. Pero sabi nga po, masarap mabuhay kahit na mahirap ang buhay. At sabi nga po, kahit na mahirap ang buhay, pwede pa rin natin i-enjoy ang buhay. Kahit na, sino magsasabi? Sabi nga po, lahat po tayo nakararanas ng anumang, sabi nga po ay, lahat ng nilikha ng Panginoon, sabi, anuman tayo, sino man tayo. Sabi nga po dito, lahat tayo ay nakakaranas ng hirap ng buhay, di ba? Lahat tayo nakakaranas. Walang hindi nakakaranas ng hirap ng buhay. Kasi sa simula pa lamang talagang may mga bagay na minsan hindi natin maintindihan pero yan talaga ay nakadesenyo sa buhay natin. Sabi nga po dito, kahit sino pa man tayo, lahat tayo nakakaranas ng difficulty o lahat tayo nakakaranas ng hirap ng buhay. Totoo naman po, di po ba? Lahat tayo nakakaranas niyan. Sabi nga po, sa lahat ng aspeto ng buhay natin o sa lahat ng season ng buhay natin, kahit na anong pangyayari sa buhay natin, sabi nga po, may mga pagkakataon na andun talaga yung tension, na andun yung conflict. Sabi nga, minsan sa loob ng bahay, sa ating pamilya, sa mga kapitbahay,
Marami tayong nararanasan na hindi talaga tayo, lagi natin sinasabi, na hindi tayo exempted sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. At doon makikita natin na may mga bagay talaga sa buhay natin na minsan ay mahirap natin tanggapin, katulad ng isang panahon ng ating yung isang kapatid natin, yung sinasabi ng kapatid natin na sa kanyang dinaranas ngayon, may mga pagkakataong natatanong niya ang Diyos bakit nangyari sa kanya po, kalooban ba ng Diyos ito. May mga pagkakataong dahil doon sa dinaranas natin sa buhay natin, yung mga pagkakataon ay dumarating tayo sa punto na nasisisi natin ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Kaya alam niyo po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay life is hard, but God is good. Sabi nga kahit na anong hirap ng buhay, kahit na anong nararanasan natin, pakasisiguro pa rin tayo na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Katulad ng inawin natin kanina, sabi nga po, di ba, inawin natin kanina, noong tayo wala pa sa Panginoon kahit tayo may pera, sabi nga hindi natin nakikita o hindi natin naranasan yung kapanatagan at kapayapaan. Pero nung tinanggap natin at pinapasok natin ang Diyos sa buhay natin, sabi nga kahit na anong nangyayari sa buhay natin, masarap pa rin mabuhay dahil mabuti ang Diyos. Amen? Sabi nga po dito, sabi nga marami tayong naranasan kahit na sa personal nating buhay. Sabi nga may mga paghihirap, at minsan naghahanap tayo ng sagot doon sa mga naranasan natin sa buhay. May mga pagkakataong hindi natin naiintindihan at minsan kung patuloy natin tinitingnan yung mga kawalan sa buhay natin, minsan lalo natin hindi makita yung sagot. Minsan kapag hinahanap natin ang solusyon sa sarili natin, lalo natin hindi makita yung solusyon. Pero sabi nga po, anuman ang mga nangyayari sa buhay natin, anuman ang mga sakit na ating nararanasan, minsan sa paghahanap natin, lalo natin hindi makita ang solusyon. At lalo natin hindi makita kung ano yung gagawin natin sa buhay natin. Pero sabi nga po dito, merong 4 na masasabi natin, sabi dito, 4 reasons why life is hard. Bakit ba naging mahirap ang buhay? Sabi nga po dito sa number 1, life is hard because the world is broken. Totoo naman, di ba? Tingnan po natin sa Genesis 1:1. Sa 1 muna po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos at ang langit at ang lupa. Ito, sabi po dito sa 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw, lahat sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapa